kung ang aso nyo ba ay may bakuna na against rabies, pwede pa ba siyang makakuha ng rabies kapag hinahayaan nyo pa rin siyang lumabas ng bahay ninyo? Yes, yun po ang sagot dyan. Dalawang reasons po. Ito, kasi ang tanong ni Gabs-Key, ayan, paano daw kung naturukan na yung aso ng vaccine ng rabies, may chance pa ba na magka-rabies ulit siya pag nakakalabas siya? Number one, ang reason kung bakit pwede pa rin is meron pong tinatawag na vaccination failure. Hindi po lahat ng pagbabakuna ay nagiging successful ang resulta dun sa immune system. Hindi po lahat ay makakaresulta sa pag-produce ng antibodies laban doon sa virus. Kasi meron pong mga rabies vaccinations na maaring naibigay ng mali yung administration or mali yung dose or hindi tama yung pagbibigay or baka nakuha sa hindi katiwa-tiwalang source yung bakuna o kaya nag-expire na, nasira, whatever. So these are possible reasons kaya magkakaroon ng vaccine failure. No? Kaya pagka nabakuna na yung aso ninyo, hindi 100% na makakasigurado tayo na may protection na yung aso. Okay, so hindi naman 100%, baka 90%, 95%, 98%, pero hindi siya 100%. Okay, yun yung number one reason. Number two reason is, kapag ka nakagat yung aso ninyo sa labas o kaya nakakuha ng laway na may rabies galing sa ibang aso, yung mga askal or mga asong kalye, ay pwede pa rin yan makapenetrate sa kanyang nerve cells. Ito po kasi, ang mga rabies virus, yung virus mismo na nagkakos ng rabies symptoms, ay nanggagaling po yan sa mga animals, particularly dogs. 99% daw ng mga rabies transmission sa tao ay galing sa dogs according sa World Health Organization. So yung virus na yan, ang pag-travel po ng virus na yan ay through the nerve cells. Okay, pagka pumasok po yan, halimbawa nakagat kayo sa braso, yung braso ninyo, nakagat kayo dyan, papasok po yan sa loob, kasama ng laway, maliliit lang naman yung mga virus, kaya kahit na pahid lang yan sa loob, ay nakakapasok na yung virus. Ngayon, yung rabies virus na yon, hahanap siya ng mga nerve cells and lahat po ng buong katawan natin, ng aso natin, may mga nerve cells yan. Okay, so lulusot siya dun sa nerve cells kasi yan yung paraan niya para makapag-travel papunta sa brain natin. So pagka magpunta siya sa nerve cells, dadaan siya sa mga tinatawag na peripheral nerves, tapos papasok sa central nervous system, papunta sa brain, and pag nandun na, yun na yung magkukos na nababaliw na, nagkakaroon na ng iba-ibang sintomas na natatakot sa tubig, o natatakot sa hangin, o whatever. So yan na po, nahihirapan na rin huminga, nahihirapan ng lumunok kasi napaparalyze na rin yung ibang mga functions ng katawan. And then pag nanggaling na sa brain, saka pupunta sa salivary glands, tapos itatransmit na rin niya through the saliva. So kapag po bakunado yung aso ninyo, ang reason kaya nagbabakuna ay para mag-produce yung katawan ng antibodies laban dun sa rabies para pag dumating na talaga yung totoong rabies na virus, ay may panlaban yung katawan ng aso ninyo. Pero paano naman kung nakagat yung aso ninyo tapos direkta na yung virus ay na-introduce na sa may malapit na nerve cell o nerves? Mahirapan na pong labanan ng antibodies yon. Kasi ang antibodies po, hindi naman nakakapasok yan usually sa mga nerves, sa mismong mga strands ng mga nerves. Mahirapan na pong labanan ng antibodies yung virus kapag naidirekta na yung introduction ng rabies virus doon sa nerve. Yan ang hindi naintindihan ng marami. So when it starts traveling na, dire-diretso na po sa brain yan. Kaya po, kahit bakunado yung aso natin, wag nyo pa rin hinahayaang lumabas. Kaya hindi rin ako pabor doon sa, alam nyo yun, para mawala yung rabies virus ay anti-rabies vaccination drives lang. Kahit bakunado po yan, kung may rabies virus pa rin, hinahayaan pa rin natin na makasalamuha yung mga dogs sa kalsada ng ibang mga aso. Tuloy-tuloy na nandyan pa rin yung storage ng rabies virus sa mga dogs sa paligid natin. Unless alisin nga po yung mga street dogs or mga stray dogs, ay hindi po mawawala ang rabies sa Pilipinas. Yan po. Thesis ko po yan sa UP Los Baños sa College of Veterinary Medicine nung ako ay
graduating student pa lamang. So I know this, no? Yan, yung thesis ko ginagamit ng Bureau of Animal Industry and for many years si Dr. Rizontok doon sa Animal Welfare Division. Ngayon, kapag nakagat kayo mismo ng aso, bukod doon sa rabies virus, ay bibigyan din kayo ng tinatawag na ERIG, di ba? Yun naman po ay mga direktang lalaban doon sa virus. Kaya importante po na mabakunahan kayo as well as mabigyan kayo ng ERIG. Okay, this is not to cause any panic naman, no? Pero kailangan na talaga natin ingatan, pag meron kayong pet dog, pet cat, or any pet warm-blooded animal, huwag nyo na pong palabasin. Huwag nyo nang hayaan na makasalamuha siya ng mga stray dogs na maaaring nagkikerry ng rabies virus. Huwag na po. Ako nga, hindi ko na nilalabas yung mga dogs ko, hindi ko na pinapalakad. Kasi bukod sa rabies, makakuha rin siya ng iba-ibang mga sakit. Kasi ang dami pong mga stray dogs dito sa amin sa Angono. Pag naglalakad sila, makakuha siyempre ng mga virus yan sa paligid. Distemper, parvovirus, mga worm eggs, etc. Kaya I'd rather have my dogs dito na lang sa palibot ng bahay. Sila nag-exercise, naglalakad-lakad, naglalaro-laro. Alright, so yan po ang reason kung bakit po pwede pa rin magkaroon ng rabies ang isang aso na hinahayaang makagala sa labas kahit na meron na siyang rabies vaccine. Okay, Dr. Abel Manalo po ito. Please follow and share our video. Kung may mga tanong po kayo, please comment below at maaari pong sagutin ko or ng ating mga customer care agents na mga masisipag. Thank you po.